Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! My darling, I love you, 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 I love you. Hindi na siya nagme-message sa binata tulad ng dati sapagkat muli na namang nagbalik ang mga unang senaryo ng kanilang relasyon kung saan ay niloko siya nito at nakipagrelasyon ang binata sa iba-ibang mga babae. Sa gabi ay tahimik na lamang na umiiyak at nag-iisip si Tina kasabay ang panalangin na bigyan siya ng sign upang tuluyang makapagdesisyon para sa kanyang buhay pag-ibig. Sumagot si Dino sa dalaga at tila itinatanggi ang mensaheng ito. Hindi raw ito galing sa kanya at may nakigamit lamang ng kanyang telepono, bagay naman na di mapaniwalaan ni Tina. Naiisip ng dalaga ang mga pangako ng binata at talagang ramdam at kita sa kanya ang labis na lungkot. Hindi niya magawang sumigaw at magalit sa binata. Naging kalmado si Tina sapagkat ilang buwan na lamang naman ay babalik na ito at tapos na ang 1 taong kontrata sa abroad. Naisip ni Tina na hihintay na lamang ang binata upang pag-usapan ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa, lalo na ang kanyang mga pag-aalinlangan sa pagmamahal at katapatan ng binata. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagkikita ni Tina at Dino? Yan ang ating aabangan sa susunod nating istorya. Dahil sa isang wrong sent message, hanggang kailan kaya maitatago ni Tina ang kanyang dinidibdib na pagdududa sa kasintahan? Dahil sa lumalakas na kutob ni Tina sa kakaibang nangyayari sa pagitan nila ni Dino, mas pinili niyang manahimik muna at itago ang kanyang nararamdaman at hinala. Naging maayos at formal pa rin ang trato niya sa binata, upang sa gayon ay huwag itong maghinala at makagawa siya ng hakbang kung paano huhulihin ang kasinungalingan ni Dino sa kanya. Sa lahat ng mga nangyari sa kanilang dalawa, sinabi ng isip ni Tina na tapusin na at tigilan na ang lahat na mayroon sila ni Dino. Ngunit dahil ang bulong ng puso niya ay si Dino, wala siyang magawa kundi ang maghintay, magsinungaling sa kanyang sarili at paulit-ulit na magpatawad. Noon pa man ay naging panuntunan na ni Tina na no second chances. Ngunit bakit sa pagkakataong ito ay parang nag-iba na ang lahat? Kahit paulit-ulit niyang nararamdaman ang sakit, ay pinipili pa rin niyang sundin ang bulong ng kanyang puso. Minsan ay naibulong na lamang niya sa kanyang sarili, hanggang kailan kaya ako magpapatawad? At hanggang kailan kaya ako magigising? Maraming mga araw at gabi ang lumilipas na palagi niyang naiisip ang dapat at tama niyang gawin para sa kanyang buhay. Sa larangan ng kanyang trabaho naman ay matagumpay siya. Sa katunayan ay palagi siyang nagtatap sa paaralan kung saan siya ay nagtatrabaho. Dahil sa kanyang potensyal ay napakarami niyang naging achievements sa kanyang trabaho bilang isang guro. Dito ay binubuhos ni Tina ang kanyang angking talino at diskarte sa buhay. Marami siyang kaibigan na sa tuwing na ay nagpapayo at nagpapagaan sa kanyang kalooban, sa tuwing nasa madilim na bahagi siya ng kanyang buhay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Palagi niyang naririnig mula sa mga ito ang mga linyang, "Naku, marami pa dyan. Don't push yourself too much. Sa taong alam lang naman ay lokohin ka. Maganda ka, matalino, madami pang pwedeng nakatadhana sa'yo. Focus, kung talagang mahal ka, hindi ka magagawang lokohin yan." Ang daming mga payo na naging daan upang mabigyan ni Tina ng pagkakataon ang sarili na mag-isip ng maayos para sa relasyon na pinasukan niya. 1 buwan na lamang ay nalalapit na ang scheduled flight ni Dino pabalik ng Pilipinas. Hindi malaman ni Tina kung ma-excite ba siya o tatakas na lang at tuluyan ng hindi magpapakita sa binata. Ngunit hindi niya pwedeng gawin ito nang walang dahilan.
Mula sa pagiging kontrolado ni Dino ang buhay niya, ay nanghihinayang na rin si Tina sa tinagal ng kanilang relasyon. Maraming bagay na rin ang hindi nila napagkakasunduan at maaaring sapat na dahilan na ito upang tuluyan na siyang formal na makipaghiwalay sa binata sa oras na bumalik ito sa bansa. Samantalang habang nasa ibang bansa pa si Dino, ay napansin na rin ng kanyang mga magulang ang tila ay pagiging malamig na pakikitungo ni Tina sa kanilang pamilya. Kung noon ay palagian itong may schedule ng pagbisita sa kanilang bahay, napansin nila na bibihira na itong nakakadalaw sa kanila upang bisitahin si Cheska at makipagkwentuhan sa kanila. Minsan ay naitanong na nila ang mga bagay na ito kay Dino. "Anak, may problema ba kayo ni Tina?" Tanong ng kanyang ina. "Bakit naman po?" "Nag-aalala lamang kami kasi bihira na siyang mapadaan dito sa bahay. Naisip namin baka may problema na naman kayo." "Naku ma, wala po, malamang she's just busy with schoolworks. Alam niyo naman yun, very workaholic. And isa pa, ang daming trabaho ng teacher." "Don't worry ma, everything is okay," sagot ng binata. "Ay ganun ba? Ay mabuti naman kung ganun. Siya anak, ingat ikaw palagi at intayin na lang namin ang nalalapit mong pagdating." "Kailan nga ba iyon?" "Less than a month na lang ma, and I'll be flying back. Hopefully, I'll be there this Christmas." "Mabuti kung ganun at matagal-tagal na rin na hindi ka namin nakakasama ng Pasko. And finally, I'll be coming home soon para mag-celebrate tayo, and I want it to be special." Nagkapaalaman na sila sa isa't isa. Sa masayang pagkakataong ito, nakapwa excited sa kanilang muling pagkikita. Samantalang pauwi pa lamang noon si Tina, galing sa paaralan, ay may isang sorpresa para sa kanya. Bongga! May misteryosong delivery para sa dalaga. Kilig na kilig naman ang kanyang mga katrabaho at kaibigan. Ngunit sa likod ng isip ni Tina, mula ito sa kanyang kasintahan. Ilang araw kasi na walang paramdam si Dino sa dalaga. Masyado itong dinamdam ng dalaga, pero tulad ng dating ginagawa niya, hinahayaan na lamang niyang lumipas ang sakit na kanyang nararamdaman. Never siyang nagtanong sa lalaki tungkol sa hindi nito pagpaparamdam. Isang kumpul ng mga espesyal na rosas na may nakasulat na mensahe. "Babe, I love you. And I'm so sorry. Love, Dino." Sa halip na matuwa, ay ibang naramdaman ni Tina sa oras na iyon. Hindi siya nagpahalata sa kanyang mga kasama at katrabaho. Umuwi siya na dala sa kanyang isip ang mensahe ng binata. Habang nasa biyahe si Tina, ay tumunog ang kanyang cellphone. May mensahe mula kay Dino. "Babe, have you received my surprise for you?" Ilang sandali ay hindi malaman ni Tina kung sasagot siya sa mensahe ng binata. Tumunog muli ang kanyang telepono. "I know it's my fault. I'm so sorry for a week that I never texted or messaged you. It's all about work and nothing else. Please let me know how you feel. I can't take this anymore." Sa oras na iyon ay buo ang isip ni Tina na sagutin ang message ng kasintahan. At ito ang kanya naging sagot. "Of all the things you've done, I kept on forgiving you. I kept on loving you with all my heart despite of your dishonesty. So don't blame me if I am feeling this way. This is too much, and I am hurting too much. Is it really a burden for you to text me in a day? I am feeling bad because I know there's something wrong. You're lying to me again. If that's all about work, then you have to told me dahil mauunawaan ko naman. Hindi ako selfish not to understand those things. You know what? Kahit busy ako, I do manage my time and responsibilities to you very well. And I'm expecting you will do the same. But then again, I can expect that from you." Ang mahabang mensaheng ito ay tumagos sa puso ni Tina, na punong-puno ng hinanakit sa binata. Samantalang ganoon din kay Dino na parang nangangambang muli sa mangyayari sa kanilang relasyon.
Sa totoo ay ayaw ni Dino na mawawala ang dalaga sa kanya at handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Talaga lamang ang tukso ay mapaglaro at madalas sinusulsulan siyang lumaro sa biro ng tukso sa kanyang buhay. Dala ng lungkot at pag-aalala ng binata, ito ang naging sagot niya kay Tina. Yes, I know it's my fault. I'm so sorry for causing you so much pain and for all my imperfections for you. I never meant to do that. I may not be that perfect for you, but I just want you to know that I'm trying. I'm trying because I love you and I really do. Ngunit matapos ito, ay wala nang dumating na mensahe kay Dino mula kay Tina. Ilang araw na lang ay paparating na si Dino. Naging abala si Tina sa kanyang pagtuturo at ilang mga event sa paaralan. Nakikita naman niya araw-araw ang mga magulang ni Dino at katulad ng dati ay normal pa rin ang pakikitungo niya sa mga ito. Hindi niya pinahalata ang kanilang pinagdadaanan at hindi alam ni Tina ay nakarating na pala sa bansa si Dino. Tulad ng dati, sorpresa na naman itong magpapakita sa kanya. Dumating ito sa araw ng isang pinakamahalagang event sa paaralan, kung saan ay kasali ang anak ni Dino. Abala noon sa paghahanda si Tina sa selebrasyon ng founding anniversary ng paaralan, ngunit ito na nga, bumulaga sa kanya nang hindi niya inaasahan si Dino. Hi, eto lamang ang nasambit ni Dino. Nagulat si Tina sa kanyang pagdating. Ang totoo, pagkakita sa binata ay di maunawaan ni Tina ang sarili. Sa ngiti ng binata ay bumubulong ang puso ni Tina na sobrang namimiss ang kasintahan. Samantalang ang isip naman niya ang nagpapaalala na mabigat nilang pinagdaanan ng mga oras na iyon. Oh, kailan ka pa? Tanong ni Tina na pinipilit iwasang tingnan si Dino. Kagabi lang, hindi ko na sinabi sa'yo. Kasi mula nung huli nating pag-uusap, hindi ka na ulit nag-message sa akin. But anyway, andito na ako and part of my plan is to surprise you. Tatabi sana si Dino sa dalaga, ngunit halata na umiiwas naman ito sa kanya. Okay. So let's just talk later, madami pa kasi akong ginagawa. Okay, I'll wait for you outside. I'll bring you home. Walang naging imik si Tina ng oras na iyon. At tulad ng inaasahan, matyagangan naghintay si Dino sa parking ng paaralan upang hintayin si Tina at ihatid pa uwi ng bahay. Uwian na at no choice si Tina kundi ihatid siya ng binata. Naisip niya siguro na pagkakataon na ito para magkausap sila. Teacher, let's just see tomorrow. Bye! Paalam ni Jen, kasamahan at kaibigan ni Tina. Okay, bye. Just text me when you got home, sagot ni Tina. Sa paglabas ni Tina sa gate ng paaralan, ay nakaabang na kaagad doon si Dino. Binuksan ang pintuan ng kotse at pinasakay si Tina. Let's go! Wika ng binata. Tahimik lamang si Tina sa loob ng sasakyan, habang marami namang tanong at kwento ang binata sa kanya. Ramdam ni Tina ang pananabik sa kakulitan at pagiging caring ng binata sa kanya. Habang nasa biyahe ay parang wala silang problema. Masayang-masaya si Dino habang magkasama sila. You know babe, I just can't explain how much I do miss you. If it's not for our future, I'd rather stay here with you and Cheska for life. Do you miss me too? Marami nang nasabi at naikwento si Dino. Ngunit kaunting ngiti at imik lamang ang naibubuka ng bibig ni Tina sa binata. Marahil ay dala ng bigat ng kanyang pakiramdam sa kaibang nararamdaman sa binata. Mas naalala niya ang mga missed message nito, maging ang pagiging cold niya ng halos ilang buwan sa kanya. Palaging naaalala niya, once na niloko ka ng tao, malaki ang chance na gawin niya ulit ito. Pero naisip ni Tina na maging formal na lamang sa kasintahan, hanggang sa kanyang mapatunayan ang hinala nito, at bumawi rin sa panahon na hindi sila nagkasama. Of course I do, sagot ni Tina. What's wrong?
May nagawa ba ako? May problema ba tayo? Bakit ang tipid mo naman magsalita? I'm making jokes pero wala ka namang reaction for that. Tell me, wika ni Dino. At ito na naman ang pagiging malambing ng binata. Unti-unti nang pumipinta ang ngiti sa labi ni Tina. You know babe, we can't fix things kung titingnan mo lang yung kagwapuhan ko. Pabirong sabi ni Dino kay Tina. Alin bang aayusin? Madami lamang akong iniisip kaya don't worry. I do appreciate that kagwapuhan of yours kahit alam kong madami ka pa rin babae, sagot ni Tina. Wala. Stop thinking na may iba. Kasi wala, okay? Paliwanag ni Dino. Pagkakataon na ito para itanong ni Tina ang gumugulo sa kanyang isipan. Wala? So what's this message? Para kanino yan? I already explained about that. Akala ko ba okay na? That was not mine, okay? I am not convinced. So ito talaga ang simula ng araw natin together, that you would fight me for that nonsense message? Babe, move on. That was not mine. I would have admit it if it's really mine. Kilala mo ko. One more. Yung time na never ako naka-receive ng message from you. Bakit ganun? Your phone was ringing but then why don't you even bother to call me back or message me for what happened? Babe, it's all about work. Yung duda mo, please stop it. It won't do anything good, okay? Itong picture na to, sino na naman to? That was an old photo. Bakit ba ang hilig mo sa mga duda? Wala naman akong ginagawa. Na-save mo pa talaga sa gallery mo. Ano, just to confront me kung nililigawan or GF ko ba yan? Alam mo babe, it's enough. Tama na. I made all things clear to you. Ikaw lang sapat na. Biglang natahimik si Tina. May bahagyang gaan sa dibdib niya nang nasagot ang kanyang mga tanong. Naisip niya na baka nga puro pagdududa lang ang kanyang naiisip, kaya ganito ang kanyang nararamdaman. Bago umuwi ay kumain muna silang dalawa. Masaya at parang walang problema. Tulad ng dati ay lumalabas silang magkasama at ipinararamdam nila sa bawat isa ang pagmamahal at ang pag-aalaga. Sa pagbalik ni Dino ay ipinaramdam niya kay Tina ang pagpupuno sa kanyang pagkukulang. Inaalagaan niya ito, dinadalhan ng pagkain, dinadalaw araw-araw, sinusundo at hatid sa trabaho, at sa lahat ng lakad ay palagi silang magkasama. Dala ang respeto sa isa't isa ay tunay ngang napamahal si Tina ng higit sa binata at sa kung sino ito. Minsan ay natatakot rin si Tina na maging sobrang saya dahil baka dumating ang araw na hindi rin sila para sa isa't isa. Napakarami na nilang plano para sa kanilang future sa isang taon nilang relasyon. Nariyan ang plano ng pagkakaroon ng sariling bahay, masayang pamilya, tahimik na buhay at pagkakaroon ng negosyo. Dahil sa mga ginagawang ito ni Dino, ay tuluyang nabura ang lahat ng duda at napalitan ng pag-asa para sa kanilang relasyon. Walang araw na hindi sila magkasama. Malaya silang nakakapunta sa pamilya at bahay ng bawat isa. Kahit na may ilang aayaw kay Dino sa pamilya ni Tina. Kapwa pamilya ay pareho na silang kilala. Si Tina ay tanggap at masaya sa pamilya ni Dino. Yun nga lamang, mahirap ipaliwanag sa ilang tao ang isang imperfect relationship na mayroon ng dalawa. Lalo na nga at mainit sa mata ng ilang kaanak ni Tina ang pagkakaroon ng anak ni Dino. Paano kaya magagawa ni Dino na tanggapin siya ng buong pamilya ng babaeng kanyang iniibig?